Isa po muling mapagpalang umaga sa ating lahat. Kaway-kaway po kung naririnig niyo po ako. Ayan, praise the Lord. So mula po sa ating family na free believers, mula po sa ating bishops at mga pastors, kanila pong ipinaparating ang kumusta nila sa bawat isa sa atin, lalong-lalo sa inyo dyan, mga kapatid na PDS. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating Bible study. At sa umagang ito, tayo po ay pumupo sa paanan ng Panginoon at ating pakinggan ang kanyang mensahe sa ating lahat. Hindi po lang kayo, kahit kami, kahit ako. At ito po ang mensahe, ang ating pag-usapan sa umagang ito ay tungkol po sa working out our salvation. Kailangan nating itrabaho ang ating kaligtasan. Hindi po ibig sabihin na tayo din po ay magpapako sa cross, hindi po. So, ating basahin sa Biblia kung paano natin itrabaho ang ating kaligtasan. Pero, sige, basahin natin ito from verse 12 at saka sa verse 13 and then tayo ay manalangin. Okay, sa verse 12 muna tayo. Okay. Basahin natin sa verse 12. So, okay, sabi niya, mga minamahal, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod noong magkakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap ninyo at gawin niyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Ay, manalangin tayo. Salamat Panginoon sa inyong pagmamahal. Salamat sa inyong habag sa bawat isa sa amin. Inaangkin po namin na wala po kaming kakayahan na maintindihan itong salita mo kung wala po ang inyong banal na espiritu na siya pong magtuturo sa amin. So, Lord, idinudulog namin ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, na basbasan mo po, Panginoon, upang malaya namin tanggapin at nandyan yung kaliwanagan sa aming pakikinig ng inyong salita. Salamat Panginoon na ikaw ang banal mong espiritu ang siyang magtuturo sa amin sa umagang ito. At salamat Panginoon dahil alam namin na may matatanggap kami sa umagang ito, Panginoon, na habang nakaupo kami sa inyong presensya, may ginagawa ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat in Jesus' name, Amen. Okay, so magpatuloy po tayo. Dalawa lang po na verse ang ating pag-uusapan. Sabi niya sa verse 1, si Apostol Pablo po ang nagsasalita dito sa verse 12 tayo. Sabi niya sa verse 12, ito po ay sulat ni Pablo sa lahat ng mga kapatiran o mga mananampalataya sa Filipos. No? At ito po ang kanyang mensahe kasi madalas si Paul ay nandyan sa bilangguan. Ibinibilanggo siya dahil sa kanyang pagtuturo. Ayaw ng mga tao yung kanyang itinuturo na salita ng Panginoon, pero hindi po siya napagod o hindi siya huminto na kahit sa loob ng bilangguan, nandyan pa rin yung pagpupursige niya na ipalaganap ang kalooban ng Panginoon, na suportahan yung mga kapatiran doon sa Filipos. At ito po ang kanyang sinabi. Mga minamahal, ito po ay i-personalize natin. Sulat ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, pero ito din ang mensahe ng Panginoon sa lahat sa atin na sumasampalataya sa Kanya. Whether nasa loob kayo ng bilangguan o nasa labas tayo, ito po ang mensahe ng Panginoon sa atin. Sabi niya, mga minamahal, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod noong magkakasama pa tayo. Dahil nung time na yun, ay nandyan si Paul na nagtuturo sa kanila. So, hinihikayat niya na kung paano natin sinusunod ang Panginoon. Na nandyan yung pastor natin, yung mga leaders natin, sabi niya, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyong ipamuhay ito. No? Sikapin natin ipamuhay ang kaligtasang tinanggap natin at gawin natin itong may takot at paggalang sa Diyos. Nandyan po yung paano natin ipapamuhay ang kaligtasan na tinanggap na natin sa Panginoong Hesus. Tunay nga po na ang makakapagligtas lamang po sa atin ay ang Panginoong Hesus. Kaya nga po siya ay
pumunta dito sa lupa. Kasi kung babasahin natin sa Old Testament o sa buhay ng mga Hudyo, doon sa Lumang Tipan, ang ginagawa nila is, kung sila ay nagkasala o gusto nilang manalangin, kailangan nilang magdala ng isang animal, tupa, o kaya isang dove or isang kalapati, no? Kung depende sa kanilang estado sa buhay, kung may kakayahan sila, tupa. Kung kagayan, kung parang nasa mid yung kumbaga, parang kahit isang tuka, hindi pa rin excuse na hindi ka mag-aalay. Meron at meron pa rin alay na handog sa Panginoon. Hindi sila makakapasok sa templo kung wala silang alay. Kaya, depende sa estado ng buhay, either tupa o kaya kalapati ang kanilang handog, at i-check pa doon sa pintuan kung ang alay mo ay perfect. Ibig sabihin, hindi pilay, hindi bulan, o walang sakit. Ganun. At kung perfect, wala, acceptable yung alay mo, papapasukin ka doon sa templo. At yung tatanungin ka ng bakit ka nandito? Sabi niya, kung sasabihin mong ako'y nagkasala at gusto kong humingi ng kapatawaran sa Diyos, sabi niya, okay, ilagay mo yung kamay mo doon sa animal na alay mo, tapos ibig sabihin mo, i-transfer yung kasalanan mo doon sa tupa o sa kalapati. At pagkatapos nun, susunugin yung animal para yung yung smoke niya, yan ang makakarating doon sa presensya ng Panginoon. At yan ang naging gawain ng mga Hudyo sa Lumang Tipan. Pero kahit palagi nilang ginagawa yan, hindi sila nagbabago. Patuloy pa rin silang nagkakasala. Patuloy pa rin na nagre-rebelde sila sa Panginoon. Hindi na bago ng dugo ng animal yung kanilang buhay. Kaya sa Biblia, sinabi niya, gumawa ng paraan ang Panginoon upang tuluyan ang tao ay mababago. Kaya po ipinadala ang kanyang anak na si Jesus na siya ang naging sacrificial lamb. Kaya ang isang pangalan ni Jesus is Lamb of God. Bakit Lamb of God? Dahil siya ang final na alay upang kung sino mang maniniwala at tatanggap sa Kanya ay ang kanilang buhay ay mababago. At tunay nga po sa bawat isa sa atin, na-experience natin na yung time na tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesus, tinanggap mo sa inyong puso at talagang isinuko mo ang buhay mo sa Kanya, nakita mo na hindi man automatic, pero nakita mo yung talagang pagbabago sa buhay mo, na mismo ikaw ang makakapag-testigo, na sabihin, oy, nung hindi ko pa kilala ang Panginoon, nung wala pa akong relasyon sa Panginoon, ganito ang buhay ko, pero ngayon nakita ko may pagkakaiba na. Ilan sa atin ang nakaka-relate sa sinasabi ko? May pagbabago ba na nakita mo sa buhay mo nung tumanggap ka na sa Panginoon? Nung isinuko mo na ang buhay mo sa Panginoon, nakita mo ba na wow, nababago na yung ating buhay, yung ating ugali? Yung dati mong gustong-gustong yung pagmumura na gustong-gusto mong gawin, ngayon, ops! Hindi na pwede. Yung gusto mong patulan yung sinasabi ng kasama mo, ops! Ngayon, hindi na. Makita natin na tunay nga po na walang ibang daan patungo sa kaligtasan kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Kaya yan po pero hindi porket namatay ang Panginoong Hesus sa ating buhay ay okay na, ligtas na tayo. Yes, siya ang naglinis sa ating mga kasalanan, pero meron tayong responsibilidad. Ano naman ang gagawin natin doon sa kaligtasan? Tunay nga, pinatawad tayo ng Panginoon, tinanggap tayo bilang Kanyang anak, pero hindi nagtatapos doon. Kailangan din nating i-work out, kailangan nating isapamuhay yung kaligtasan na ating tinanggap sa Panginoon. Kasi kahit na namatay si Jesus doon sa cross, kung hindi mababago ang ating buhay, hindi rin po tayo makakapasok sa kaharian ng langit.
Kaya po sabi niya doon sa ating binasa kanina sa verse 13, na sikapin natin ipamuhay. Sabi ni Paul, hindi lang po tayo sumusunod, no? Hindi tayo gumagawa ng kabutihan o sumusunod sa utos ng Panginoon kung may nakakakita sa atin. Dahil nandyan si pastor, dahil nandyan si sir. Hindi po gano'n, sabi niya, kundi, anong sabi niya? Lalong-lalo na kung walang nakakakita sa atin, lalo pa nating isa pamuhay, lalo nating i-practice yung salita ng Panginoon na ating nalalaman, isa pamuhay natin yung kaligtasan, i-practice natin yung buhay Kristiyano, kasi yan po ang sekreto para hindi ka ulit, talunin ng demonyo, para hindi ka ulit bihagin ng demonyo. Alam niyo, isang sabi niya doon, no? Sabi niya, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong walang nakakakita, kahit malayo si pastor, kahit malayo si leader, kahit walang nakakakita sa atin, kahit walang CCTV. O sikapin natin ipamuhay ang kaligtasang tinanggap natin. Sabihin mo sa katabi mo, sikapin natin ipamuhay ang kaligtasan. Bakit kailangan natin sikaping isa pamuhay ang kaligtasan? Kasi po, yan po ay, bakit tayo gumagawa ng kabutihan? Bakit kailangan nating piliin natin gumawa ng mabuti? No? Dahil tayo po ay naligtas na. Hallelujah? Hindi po tayo gumagawa ng kabutihan para tayo ay maligtas. Kasi kahit na ikaw ang pinakamabait sa balat ng lupa, yung kaligtasan natin, sabi niya sa Biblia, parang basahan lamang po yan sa harapan ng Diyos. Kasi tayo ay imperfect, makasalanan tayo sa harapan ng Diyos. Pero sabi niya, kung kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, hindi na yung ating pagkatao ang makikita, kundi si Jesus na nasa inyo, yan na ang makikita ng Ama sa langit. Kaya, mga kapatid, bakit niya sabi na isa pamuhay natin ang kaligtasan na ating tinanggap? Kasi po yan ang nagpapakita na ikaw ay isang totoong Kristiyano. Kahit Christian ang pangalan, kung hindi nakikita yung bunga ng pananampalataya, pagano pa rin tayo. Mayroon nga kaming kaibigan, ang pangalan niya Kristiyano, pero ang tawag sa kanya ng kanyang girlfriend, pagano. Bakit naman pagano? Dahil hindi siya Kristiyano, hindi siya naniniwala kay Kristo. No? So, yan po mga kapatid, sabi niya, isa pamuhay natin ang kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon. Para yung kaligtasan natin, yung eternal life na tinanggap natin, nagsimula yan nung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus at nung isinuko mo ang buhay mo. Pero pwede palang maputol yan, pwedeng mawala yan kung hindi mo ituloy na isa pamuhay yung buhay bilang isang Kristiyano. Paano natin isa pamuhay ang kaligtasan na ating tinanggap sa Panginoon? Number 1, personal obedience. Personal obedience. Ang kaligtasan po ay personal. Hindi po collective, hindi porket nag-a-attend ka ng Bible study, ligtas ka na, hindi po. Kailangang i-personal yung pag-obey. Ang pagsunod po ay kailangang galing mismo sa atin. No? Hindi po pag sumunod ang katabi mo, susunod ka rin. Hindi po. Personal obedience. Sabihin natin, personal obedience. Dahil ang Christianity is relationship. Kaya, pati ang pagsunod ay personal. Kung Christianity ay relationship, hindi mo pwedeng ipatrabaho sa kasama mo ang relasyon mo sa Panginoon. Hello? Amen. Hindi mo pwedeng, sige nga, ang relasyon ay personal. Kaya, i-work out din natin na personal obedience. No? Sabi ko kanina, hindi tayo gumagawa ng kabutihan para maligtas, kundi gumagawa tayo ng kabutihan dahil yan ay bunga ng inyong pananampalataya sa Diyos. Yan ay ebidensya na ikaw nga ay naligtas na ikaw na ay napalaya. Kinanta natin kanina, malaya tayo. So, ano ang ginagawa ng malaya? Gumagawa ng kabutihan. Kasi kung sino ang nasa puso mo, yan ang nagdadirect sa buhay mo.
ay napalaya ka na doon sa masamang espiritu, ano na ang nangyari? Yung kabutihan na ang ating ginagawa. So, personal po ang pag-obey. Okay. Pangalawa, ang kasama sa pag-obey natin, hindi lang yung pagsunod sa salita ng Diyos, kundi, sabi ng Panginoon, kailangan natin ibahagi din siya sa iba. Kung mahal natin ang Panginoon at mahal natin ang ating kapwa, sinishare natin ang ating, yung ating pananampalataya. Kailangan kasama sa ating pagsunod na personal na ibahagi din ang Panginoon sa iba para makilala din nila ang Panginoon. Kasi bilin, ang last command ng Panginoong Jesus bago siya bumalik sa langit, ay sabi niya, go and make disciples. Kaya tayo na nakarinig kung paano maligtas, pupunta din tayo at sabihan natin yung mga kapamilya natin, yung mga kakilala natin na hindi pa nakakilala sa Diyos. Kasama sa pagsunod, ibahagi din natin ang Panginoon sa kanila. Dahil pagdating ng panahon na tayo ay harap sa Panginoon, sabi ng Biblia, tatanungin niya. Sa Ezekiel, sabi niya, sisingilin niya ang dugo ng mga tao na hindi natin sinabihan. Hindi natin trabaho na iligtas ang iba. Kasi wala tayong kakayahan na baguhin ang buhay ng ibang tao. Pero kung ibinahagi mo si Jesus, sasabihin mo sa kanya, alam mo ba na mahal ka ng Panginoon, kaya namatay siya para sa inyong kasalanan? Imbis na sasabihin ng tao na yan na parang sa isip niya ay wala nang silbi itong buhay ko, mamamatay na lang ako. Pero dahil sa sinabi mo na mahal ka ng Panginoon, namatay siya para sa inyo, mabubuhayan yan. Sabi niya, ay ganun ba? May silbi pala ang buhay ko, may nagmamahal pala sa akin. Makakaroon na siya ng desire na hanapin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kasama sa ating pagsunod, na ibahagi din ang Panginoon sa mga mahal natin sa buhay para sila din ay maligtas. Para maramdaman din nila itong nararanasan natin na kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Na nandyan yung kapayapaan, meron ka mang problema, pero alam mo hindi ka nag-iisa dahil nandyan ang Diyos na kasama mo. Nandyan ang Diyos na tumutulong sa inyo. So, mga kapatid, hindi lang po natin papakinggan kundi ating isasagawa kasi maliligtas po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang tunay na pananampalataya, may ebidensya, may action. Ano ang action? Yung pagbubunga, kailangang makita ang pagbabago sa ating buhay at ang pagbahagi din ng ating natanggap na kaligtasan. Sabihin din natin upang pagdating ng panahon na harap tayo sa Panginoon, hindi tayo matatakot dahil ginamit natin ang ating buhay para din ibahagi siya na kagaya ng ginawa niya. Okay? So, personal obedience, ang isang paraan para ipakita natin na sinasapamuhay natin ang kaligtasan na ating tinanggap sa Panginoon. Pangalawa po mga kapatid, na ating gawin na ipinapakita natin na isinasapamuhay natin ang kaligtasan ay yan po yung patuloy tayong willing sana na magpabago sa Panginoon. Everyday, kinokorek tayo ng Panginoon. Tayo ay binabago, kaya may awit na binabago ako araw-araw. Habang binabasa mo ang Biblia, binabasa rin niya ang buhay mo. Yeah. At nandyan sana yung paano natin isinasapamuhay, willing tayo sana na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi yung gusto natin ang ipinipilit natin. Ang kalaban natin, araw-araw itong sarili natin. Sabi ng Panginoon, manalangin ka. Saka na lang. Sabi ng isa, mag-ating ka ng Bible study. Ay, walang kwenta yan. Kaya, kinakalaban natin ang sarili natin. Pero sabi niya, hindi yung gusto natin ang ating sinusunod, kundi willing tayo na sumunod, pasakop sa ating Diyos. Tatlo po ang aspeto ng kaligtasan kasi. Yung una is yung justification. Na ibig sabihin, pag tinanggap mo ang Panginoong Jesus, you are justified through Christ. Na dahil tatanggapin mo ang Panginoon sa inyong buhay, sa inyong puso, yung dugo niya siya ang maglilinis sa inyo. Wala pong ibang makakapagpatawad sa atin, makapaglinis sa atin, kundi ang dugo ni Jesus. Pangalawa na saklaw
ng kaligtasan is yung sanctification. Yan ang nangyayari sa atin na habang tayo ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, habang hinintay natin ang kanyang pagdating, araw-araw tayo ay kanyang nililinis, binabago, kasi hindi ibig sabihin na tinanggap mo ng Panginoon, perfecto ka na. Meron pa rin yung mga bagay, meron pa rin tayong ugali na kailangang baguhin araw-araw. At yan po ang nangyayari sa atin. Bakit natin pinapanatili itong Bible study? Bakit kailangan natin panatiliin ito? Dahil habang nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, tayo po ay nalilinis. Tayo ay natuturuan. Kaya, sabi nga niya sa Bible, ang salita niya, siya ang ating pagkain. At habang tayo ay nakikinig, nag-aaral ng kanyang salita, lumalaki ang ating pananampalataya. At pag lumalaki ang ating pananampalataya, nalalabanan natin ang gusto ng laman. Nalalabanan natin ang tukso. Habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nalalaman natin na ang isang bagay ay kasalanan pala. Dati hindi natin alam na kasalanan, kaya gustong-gusto natin ginagawa. Ngayon nag-aaral na tayo ng Biblia, ay, mali pala yun. Akala natin ang murder ay yung talagang pumaslang ka ng isang tao. Pero habang binabasa mo ang Bible, sabi niya sa Mateo, ang murder pala ay kahit yung pagsabi ng masama. Pag sinabi mo sa pag binigkas mo na, mamamatay ka sana, that is murdering. Sabi na sa Bible, ang adultery ay pag ikaw ay nakipag-asawa sa isang tao na may asawa. Hindi lang pala yan ang adultery. Sabi niya habang binabasa ko ang Mateo, sabi niya, kung nakita mong isang tao at nag-isip ka, adultery pala yun. Kaya maganda ang nagbabasa sa salita ng Diyos kasi maituturo doon lahat kung paano tayo mamuhay na matuwid. Kaya marami tayong mga hindi natin alam na kasalanan, kaya ginagawa natin. At papatawarin tayo ng Panginoon dahil hindi natin alam. Kaya nga po, ayaw niya na tayo ay patuloy na namumuhay sa kasalanan. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po ibinigay niya ang kanyang salita para tayo lahat ay magbasa, matuto sa kanyang salita at malayo tayo doon sa kasalanan. Para mailigtas tayo doon sa kasalanan. At para kung malayo tayo doon sa kasalanan, nalaman natin ang katotohanan, ayan na, ang pangako ng Diyos na tayo ay ililigtas na tayo ay kanyang makakasama doon sa kanyang kaharian ay maisa sa katuparan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya lamang po kailangan natin patuloy na maglinis. Sino ang maglilinis? Ano ang maglilinis sa atin? Ang salita ng Diyos. Hallelujah. So, ang pangatlo na saklaw ng aspeto ng kaligtasan ay yung glorification. Glorification, yan po yung rapture. Yan po yung pagbalik ng Panginoong Hesus na hindi po siya tututong dito sa lupa, kundi doon sa alapaap. At lahat ng tumanggap sa Kanya, lahat ng willing na sumunod, no? Yung nabago ang kanilang buhay dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, ayan, sasalubong nila ang Panginoong Hesus doon sa alapaap. So, yan ang gusto natin na lahat na hindi lang tayo basta naniniwala, gusto natin makasama siya. Gusto natin siya, kung gusto natin makarating doon sa kanyang kaharian sa langit. Kaya po, kailangan tayo, kung gusto natin mag-glorify, gusto natin talagang makasama siya, masalubong siya doon sa time na sa pagbabalik niya, ay kailangan natin talagang isapamuhay ang kaligtasan na ating tinanggap sa kanya. I-acknowledge natin, paano natin ipakita na tayo ay nabago, na nababago ng ating attitude. Nandyan po yung pagpapakumbaba. No? Nandyan yung pagpapakumbaba. Habang nagtatagumpay tayo, habang nagsasucess tayo sa araw-araw nating pamumuhay, isang ebidensya na isinasapamuhay natin ang buhay na tayo ay isang Kristiyano, pagpapakumbaba. Pangalawa is yung nandyan yung patuloy tayong magtiwala sa Kanya, no? Relying on God's power. Hindi na tayo nagdedepende sa ating sariling kaalaman, kundi sa lahat ng ginagawa natin, hinihingi natin ang tulong ng Panginoon. Ina-acknowledge natin na tayo ay mahina, tayo ay hindi perfect, at kailangan natin ang gabay at
at tulong ng Panginoon sa atin araw-araw. Yan po ay isang pagpapamuhay na tayo ay naligtas. So, ang pangatlo and last is patuloy tayong magsilbi. Mamuhay na may pananampalataya at maglingkod sa Panginoon. Kasi marami ang nakikinig pero hindi sila nagsusurrender sa Panginoon. Wala silang desire na magsilbi sa Panginoon. Ang isa po na may Jesus sa buhay, wala pong ibang ninanais kundi paglingkuran ang Diyos na nagbigay ng kaligtasan sa Kanya. So, yan po paano natin isa pamuhay. Pangatlo is, magsilbi tayo sa Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Hanggat sa pagdating ng ating Panginoon. Kapag ginagawa mo, basahin natin ang last verse natin, verse 13. Last verse natin, verse 13, sabi niya, hallelujah. Sabi niya, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. See, sa mga talagang nagsusumikap na isa pamuhay ang buhay na isang naligtas. Sabi niya, bibigyan ka ng Panginoon. I-empower ka ng Panginoon, bibigyan ka ng lakas at sigla upang magawa mong sumunod sa salita ng Panginoon. Kung willing ka talaga, may willingness ka na sumunod, pupuspusin ka ng banal na espiritu para makayanan mong sumunod. Minsan sabi natin, ang hirap gawin. Pero pag nandyan yung intention mo na gawin ang isa pamuhay ang buhay Kristiyano, pupuspusin ka ng banal na espiritu para tuloy-tuloy yung pagbabago at yung pagsunod mo at pagsisilbi mo sa Panginoon. At ang promise ng Panginoon, Matthew 7:21, hirit ako ng isang verse, Matthew 7:21, sabi niya, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. See? Kaya kailangan nating pagsumikapan na isa pamuhay ang ating kaligtasan na tinanggap sa Panginoon upang tayo ay makakarating doon sa kaharian ng Ama sa langit. Kasi kahit pa-Lord tayo, kung hindi natin ginagawa ang kalooban niya, hindi natin sinasapamuhay, sabi niya, sorry, I never knew you. Away from me, you evildoer. So mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil may chance na ibinigay na sa atin. Araw-araw, chance natin ito na isa pamuhay, ang kaligtasan, at ang Panginoon nakikita niya ang puso ng bawat isa, nakikita niya ang pananampalataya ng bawat isa at tunay tutulungan niya ang bawat isa sa atin. Amen? So, hindi lang ikaw ang maliligtas, kung paninindigan mo ang pananampalataya mo, gagawa ang Panginoon ng paraan para pati ang pamilya mo maligtas din sila. Amen? So, manalangin tayo. Hallelujah. Lord, siliuhan mo po itong napakinggan namin, Panginoon, upang hindi namin makalimutan, hindi nakawin ng kaaway, kundi aming isagawa, Panginoon. Aming isa pamuhay ang kaligtasan na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, na personal kaming susunod sa inyo, at personal din naming ibabahagi ang kaligtasan, ibabahagi ka sa iba upang maligtas sila. At tulungan mo din kami, Panginoon, upang kami ay patuloy na magkaroon ng sigla at lakas na magpuri, magsilbi sa inyo, at patuloy na mamuhay na naayon sa inyong kalooban habang hinihintay namin ang inyong pagdating. Salamat, Panginoon, dahil pangako mo, kung maninindigan kami sa aming pananampalataya at susunod kami sa inyo, ililigtas mo din, Panginoon, gagawa ka ng paraan upang maligtas pati ang mahal namin sa buhay. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain itong mga kapatid na PDL na willing, Panginoon, na makinig at sumunod sa inyong mga instruction. Pagpalain mo sila sa araw-araw nilang pamumuhay in Jesus' name. Amen and amen. God bless, mga kapatid. God bless you all, at ating ibalik sa ating mahal.